Magandang araw sa inyo lahat mga katokers, mga katokings, mga katoshis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog, comment reading portion dito sa Talking Toshi Sports. Alright. Dalawang agenda ang ating pag-uusapan. Bukod sa pagbabasa ng mga comments ninyo, mga reactions ninyo tungkol sa latest vlog natin, dadagdagan lang natin yung keys to winning, no? Para manalo ang TNT laban dito sa San Miguel Beermen. Isang stat number lang naman yun, isang department lang naman yun, no? So maikli lang naman ito. Okay, pero bago tayo dumako diyan, punta muna tayo dito sa inyong mga comments. Alright? So, ang una nating babasahin ay ang comment galing kay Sir Lope. Sabi ni Sir Lope, palagay ko sir, once na manalo sa Game 4 ang SMB, baka hindi na palaruin ng TNT yung kanilang mga injured players kasi baka po lumala pa. Ang prediction ko po dyan, 5 or 6 game for SMB. Ibig sabihin sa Game 5, no? Or sa Game 6 kung ma-extend man, magcha-champion na itong San Miguel, no? Para kay Sir Lope yan, okay? Next natin, si Sir Tommy. Sir Tommy, kamusta na? Tapos na yan sa Wednesday for the 30th crown. Yan. Tapusin na sa Game 5. Tapos na raw ang boxing sa Game 5, no? Sabi ni Sir Tommy. Wala naman ito kay Sir Lope, diba? Mahaba-haba ito sir Baba natin to, hindi ko makita Okay, congrats SMB. One more win guys. Yung kanyang comment kanina, bago mag Game 4, nanalo ng Game 4. Ito naman ang kinoment niya. Congrats SMB, one more win guys. Napikon si Mr. Lastimosa na ginawa ni Cruz. Para naman hindi siya naging player si Jolas. Talagang ganyan. Ngayon, kung napikon ka, ikaw ang talo. Yung huling comment ko, sir, sabi ko Game 5 or 6 lang. 6 lang yan, favor of San Miguel Beermen. Isa pang panalo, o isa pa, pag nanalo sa Game 4 ang SMB, laylo na lang ang TNT sa susunod na game kasi dami nilang injured players. Baka hindi na nila palaruin. Hey, opinion ko lang naman. Salamat Mr. Lope. Sir Lope, salamat At patuloy niyo pong pinagtsatsagaan ng ating YouTube channel, no? At salamat sa mga comments niyo at sa mga opinions niyo. Para sa kanya, Game 5 and 6 lang. Hindi naabot ng Game 7 yan. Okay? Yan. Okay? So, makakaisa lang ang TNT. Okay, tapos pagkatapos nun, wala na. Hindi na pagbibigyan yan. Okay? So, next. Si John Lea. Si John Lea. Maraming tira, panalo. Maraming edible, turnover. Baka dribble to. Hindi ko mawari Pero just the same, binasa na rin natin. Maraming tira raw, panalo. Maraming edible, turnover. Okay? Or kung dribble yan, sino kaya ang tinutukoy ni John Lea rito? Sino yung maraming tira at sino yung nananalo? Baka ang gusto niyang sabihin dito, pag maraming tira, taas yung volume ng tira mo, percentage mo mataas sa field goal, ikaw ang panalo. Pagka dribble ka ng dribble, prone ka sa turnover. Baka ganun ang gusto niya sabihin. Well, anyway, yan po ang comment ni John Lea. Salamat John Lea sa iyong comment. Ito. 3 in a row. 3 in 1. Sabi ni Lance of W Channel. Lance of W Channel. 3 panalo kukunin ng TNT. Malabo nila makuha. SMB ang kalaban nila.
So, para kay Sir Lance, hindi naabuti ng Game 6. Mananalo na sa Game 5 ang San Miguel Beermen. Hindi makaka 3 straight. Okay? Oo nga naman. Ako, para sa akin din naman, bigyan ko na kayo ng, bigay ko na yung saloobin ko. Mahirap maka 3 straight. Yung momentum mo, baka mapuputol at mapuputol din yan. Pagpalagay natin, maka-isel sila. May Game 6. Okay? May Game 6. Hindi sila makakaulit ng TNT. Palagay ko lang, ha? Palagay ko lang. Although malakas ang TNT, kaya lang with the way they're playing, tsaka yung kanilang mga tao, kulang sila sa players. Okay? Kulang sila sa players. Marami silang injury. So kapag kumbaga parang ubusan ng lakas, mas lamang ang San Miguel dyan. Makaisa man ng TNT bukas, no? Or sa Game 5, may Game 6, hindi na siguro kakayanin ng TNT ang Game 6 or magkaroon pa ng Game 7. Okay? Kasi habang ginagamit mo yung katawan mo, mas nade-delay yung pag-recover ng katawan mo dun sa injury na natamo mo. Ang dami nilang injury dyan mas mentras ginagamit mo yan, nade-delay, no? Lalong tumatagal, napoprolong yung healing process ng injury mo. So, lalo mo lang iniinda kung ikaw ay nilalaro mo. Okay? Lalo mo lang iniinda at as a result, yung laro mo apektado. Okay, hindi masyado consistent, hindi 100%. So, yun ang magiging problema mo dyan, no? O problema ng TNT dyan. Kung aabot man ng Game 6 or Game 7, hindi na nila kakayanin yan. Sa tingin ko lang, ha, mga kababayan. Pero, malay natin, maka 3 straight ang TNT, maging champion sila, Grand Slam. Hindi natin alam yun. Okay, pero yun nga, let's call a spade, no? Real talk, ika nga nila, with the reality present, no? Presenting, no? Or given the current situation, hindi ka kulang sa personnel, kulang sa piyesa ang TNT. Okay? O yan. So si Sir Teody Duenas 88, ibigay na nila sa San Miguel para 5-0 ang score at makapag-practice na yung mga Gilas player. Okay ba, boss? Okay. Okay yan, Sir Teody. Tama nga naman, bigay na nila. Bigay na raw ng TNT para 5-0. Ba't naman 5-0? Baka naman akala kasi yung Game 1 kasi dapat panalo San Miguel doon. In-assume niya na kailangan manalo ng 5 para maging champion. Kaya actually dapat 4 lang, no? Pero kasi nilima niya, 5-0 niya kasi nga dapat panalo yung San Miguel nung Game 1. Kailangan pa ng 4. So 5-0. Anyway, so dapat ibigay na raw, sabi ni Sir Chody. Okay? At okay. Sabi naman ni Sir Rex, SMB na ang panalo. Sabi niya, walang depensa ang TNT. Opinion ni Sir Rex yan, Although, minsan naman nagdedepensa ang TNT, kaya lang minsan lumuluwag, nakakalusot ng mga players ng San Miguel. Alright? So, yan, mga kababayan. Yan ang mga comments niyo, So, salamat sa patuloy po ninyong pagko-comment at pagbigay ng reaction. Last but wala pa.
Di pa pala last yan. Okay. Touch A. Gavino. Touch E. Gavino. Yan. Ang sabi po niya, di kaya ng TNT yun, boss. 3 straight. Tinatanong niya. Kaya pa kung hindi San Miguel. Okay. Pwede. Kung rain or shine lang yan, no? 3, pwede pa. Sabi ni, or ibang team, na mas mahina sa San Miguel. San Miguel daw kalaban, mahirap ka makakatatlo dyan, yan ang pananaw ni Sir Touch E. Gavino. Okay? Alright, next 2. Pagkatapos ito, wala na. Talaga nilalamig ako, mga kababayan. Sinisipon ako, pasensya na. Nasipon ako. Malamig masyado. Alright, anyway. Sir Pablito, kamusta na? Hopefully all the words you mentioned finally happened starting Game 5. Lahat daw ng mga sinabi ko doon sa vlog ko na una, sana magkaroon ng katuparan. O kailangan mangyari na. Okay, titingnan natin, Sir Pablito, kung mananalo na San Miguel. Okay, pero kung sabi ko nga, kung isa man, Game 6, hindi na aabot ng Game 7 yan. Okay? Si Mario Pad. Putol Mario Pad. Tapos na sana kung hindi nakialam si Efren Castro sa Game 1. Eric Castro po ata yun. Eric. Hindi po Efren. Tapos na raw sana yun. Oo nga kung nanalo na yun sa Game 1, straight yun. Sweep 4-0. Nung Game 4 pa dapat na nag-champion. Okay? Pabayaan nyo na. Bigyan nyo na ng isang panalo para para may pride naman kahit pa paano. Okay? Ayan. So, ayan ang mga comments nyo. Maraming salamat po sa inyong mga comments. Ngayon, punta tayo dito sa ating nag-iisang stat department. Okay? Tinignan ko yung bench points, Kinumpara ko yung bench points ng San Miguel at ng TNT from games 1 to 4. Alright? Ang San Miguel, ang bench points niya from games 1 to 4, 38, 48, 33, 53. Total ng 172, ang average na 43 points, bench points per game. Okay? At, alright. Ang TNT naman, 43, 29, 43, 18. 133. 33.25 bench points per game. Ano ibig ko sabihin dito, mga kababayan? Mas lamang ang San Miguel Beermen sa bench points. Okay? So, ano kailangan ng TNT na gawin para hindi mag-produce itong San Miguel ng bench points? Ang naiisip ko dyan, mga kababayan, na pwedeng gawin ng TNT ay pabayaan nila si Junmar. Single coverage si Junmar. Baliktarin nyo. Imbis na doblehin nyo si Junmar, okay? Pabayaan nyo na umiscore. Huwag lang maka-score yung mga kakampi niya. Okay? Yung mga taong galing sa bench. Okay? Mga personnel na galing sa bench players. Huwag niyong pa-i-scorein yung mga yan. Dahil yun ang nakakatulong kay Junmar Fajardo na makaragdag ng score. Tingnan niyo si Junmar Fajardo. Ilan yung in-score niya nung Game 4? 15 points lang. Hindi masyadong dominante. Kasi sanay tayo kay Junmar ng 20 pataas, 30. Isang gabi, 33 yata yun. Samantala nung Game 4, 15. Pero yung mga kasama niya, mga ganun din halos, mga nasa double figures, no? Including Jericho Cruz na may 23. Nakaka-score yung bench niya. Well distributed yung puntos. Okay? So kung titingnan mo,
Ibigay mo na kay Junmar lahat ng puntos, mag-30 ka na, mag-40 ka na kung gusto mo. Basta mag-shutdown kayo doon sa inyong, i-shutdown nila yung bench players ng San Miguel. Sino-sino yung mga in particular? Dalawa lang ang tinignan ko rito. Okay? Si Don Troliano at saka to si Jericho Cruz. Okay? Okay, tingnan natin tong Jericho Cruz. Mga points of go from games 1 to 4. 8, 6, 13, and 23. Si Don Troliano naman, 13, 22, 10, tsaka 11. Okay? So, ayan. So, ang total average nila, 14 si Troliano, 12.5 si Jericho Cruz. So, titingnan mo to total mo to, isang quarter na to. Okay? 26.5 points. Okay? 26.5 points. Kung isa-shutdown mo itong 26.5 points, malaking porsyento na ito. Okay? Malaking bagay na ito para mabawasan ang puntos ng San Miguel. Pagpalagay mo na, nag-average sa San Miguel ng 100 points. Mabawasan mo ng isang quarter, 75 points lang. Laki na. Sabihin mo na, 80 points lang sila. Malaking bagay na sa depensa. Mas ang depensahan nyo lang maigi yung mga bench players nila. Pabayaan mo na si Junmar, single coverage. Di kung halimbawa kaya ng single coverage. Okay? Si Junmar. At malimitahan nyo rin ng puntos. Di mas maganda. Pareho nyo nalimitahan yung bench, pareho nyo nalimitahan si Junmar. Okay? Para baliktad naman, para naman sa San Miguel, para mag-champion na sila, manalo sila sa game 5, kailangan consistent sila sa bench points. Kasi ito yung isa sa mga pinagkukunan nila ng malaking puntos. Lalo na pagdating sa third and fourth quarter. Diyan pumuputok yung mga mga bench points. Si Chris Ross, kung galing siyang bench, okay? Chris Ross, si Jericho Cruz, si Don Troliano. Magugulat ka lang lalaki na ng mga puntos ng bench nila, no? May sumisingit-singit pa si Jeron Teng. Kung lahat yan, binabantayan, sinashutdown ng TNT. Okay? Hindi nyo kaya masyado si Junmar. Sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa TNT. To, no? Let's face it, malakas masyado si Junmar, lalo na sa loob. Babanggain ka lang yan. Okay? Sa kalagayan, kalusugan, kalagayan pangkalusugan ni tawag dito, ni Poy Eram, may iniinda yan So, puro si BGR lang si Kelly Williams, nakakalusot pa rin si Junmar dyan Single coverage. Ngayon, kung idodoble mo sila, paano kung mag-click ang shooting ng San Miguel? Diyari na naman ng TNT. Ang perimeter points na naman ang aangat naman doon. So, isa sa mga pwede kong maisuggest sa TNT para manalo sila sa game number 5. Shutdown nila yung mga shooters, bench players. Pabayaan nyo na si Junmar. Single coverage. Okay? Mapapagod lang yung mga malalaki ng TNT Okay? So, yan. Sa depensa yan. Sa opensa, kailangan yung sa TNT, shooting. Outside shooting. Dapat maipasok nila yan. Yung perimeter points. Okay? Yan. Actually, ang TNT, lamang sa perimeter points, 51.5 ang average sila sa 4 na games. 31 lang sa San Miguel. Okay, manalo-matalo ang taas ng kanilang perimeter points. Okay, so doon sila pumukpok sa outside shooting. Okay? Outside shooting sa offense, defense naman yung bench players. Okay? Sa San Miguel naman baliktad. Okay? Yan. So yan ang aking masasabi. Dagdag do sa vlog ko nung isang araw. Alright? So, abangan natin tong game number 5. Mga kababayan, magcha-champion na ba ang San Miguel Beermen
o i-extend pa ng TNT Tropang 5G sa Game 6 at meron pang Game 7. Tingnan natin. Abangan natin bukas. Bukas o mamaya. Mamaya, ano? Sa game number 5 ng Best of 7 series between TNT 5G, Tropang 5G at San Miguel Beermen. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel sa mga bagong pasok, ano? Talking Toshi Sports, at i-like nyo na rin po itong video na to. Mag-comment po kayo sa inyong o dyan sa ibaba ng comment ng ating video na ito. Maraming salamat po at magandang araw po muli sa inyong lahat. Bye-bye!